Magandang araw sa iyo, lalo na akong nakatutok sa PH Trending Technology News. Ako si Lex. At ako naman si Vera. Galing kami sa PH Trending Business News at nandito kami para sa isang mahalagang paghimay ng impormasyon. Oo nga, ngayon ang tatalakayin natin ay yung mga insights mo tungkol sa isang paksa na tiyak na malapit sa interest mo bilang Filipino VR, AI at computing enthusiast. Tama. Ito yung potensyal na epekto ng artificial intelligence sa mga tinatawag nating white-collar jobs. Titingnan natin yung mga babala, yung mga sinasabing opportunities at paano ba ito pwedeng makaapekto sa mga career natin, pati sa personal growth, di ba? Oo, ang goal natin is kumbaga mabigyan ka ng mas malinaw na picture mula sa mga sources na ito. At syempre, kung sa tingin mo makakatulong tong usapan natin, paki-click na rin ang follow button at paki-share na rin sa iba. Sige, sinana natin dun sa parang mabigat na statement na lumabas sa mga source mo. Okay, game. Merong matinding babala raw mula kay Dario Amodei, siya yung CEO ng Anthropic, isang AI company. Oo, nabasa ko yan. Ang term na ginamit niya ayon sa MSNBC at NY Post, posibleng white-collar bloodbath. Medyo matindi pakinggan. Oo, grabe nga. At hindi lang yon. Ang prediction pa niya baka daw kalaati ng entry-level white-collar jobs mawala sa loob lang ng 5 taon. 5 taon ang bilis nun ah? Tapos, posibleng tumaas daw ang unemployment sa US mga 10 hanggang 20%. Ang nakakagulat dito, yung babala, galing mismo sa loob eh. Yun nga mula sa taong nagde-develop mismo ng AI. Exactly. Hindi lang siya. Kahit sina Sundar Pichai ng Google, si Mark Zuckerberg na Meta, may mga puna na rin daw about sa epekto nito sa knowledge workers. Pero ano-ano ba specifically yung mga trabahong sinasabing apektado? Well, ayon sa mga sources mo, andyan yung mga researchers, analysts, Mga nag-iisip talaga. oo, copy editors, marketers, pati raw software development, IT, math, legal, accounting, medyo marami-rami rin. Nabanggit yan sa CBS News at Forbes. Bakit daw? Ano ba yung nagagawa ng AI ngayon? Kasi, kaya na raw gumawa ng research, analysis, content, reports, articles, pati code. Pati code! Wow! Oo, mag-review ng legal contracts, mag-automate ng admin tasks. So, malawak na talaga. Samantalang dati parang mas focus yung automation sa blue collar, no? Like sa fast food, retail. Oo, yung mga physical tasks. Pero ngayon daw, sabi sa The Nexus at CBS, mas malaki yung banta sa white collar. Bakit kaya? Magandang tanong. Ano sa tingin mo? Siguro kasi yung AI ngayon, yung cognitive tasks mismo ang kaya niyang gawin, hindi tulad dati. Make sense? Tapos yung bilis daw. Sabi sa MSNBC transcript, pwedeng sabay-sabay maapektuhan yung maraming roles. 6 hanggang 18 buwan lang daw, pwedeng maramdaman na. Grabe, ang bilis nga. At may point pa yung CBS News, yung mga trabahong remote work friendly daw, mas mataas yung exposure. Okay. Dahil siguro dyan, lumabas yung term na secret cyborgs, yung mga empleyadong gumagamit ng AI ng patago. Oo, yun ang nabanggit sa iBuyIMD. Parang nagiging diskarte na para mapabilis yung trabaho nila, no? Parang adaptation na rin. Exactly. Kaya ang payo ng mga experts tulad ni Jim Vandehay sa MSNBC, huwag katakutan. Kailangan daw mag-eksperimento. Pag-aralan gamitin. Oo, sabi niya maglaan daw ng mga 10% ng araw mo para aralin to, gamitin as tool, pang-augment, hindi pang-replace. 10%? Medyo malaking oras din yun araw-araw Pero baka yun na nga yung kailangan. Investment, kumbaga. Tama. At kasabay niyan, yung emphasis sa upscaling. Kailangan daw i-develop yung uniquely human skills. Ano yun? Like empathy. Oo. Empathy, critical thinking, collaboration, mga bagay na sa ngayon hirap pa i-replicate ng AI. Mahalaga yan for personal growth mo rin. Gets. Pero syempre may kasamang pressure yang, no? Yung takot na baka maging obsolete ka. Totoo yan. Yung psychological impact andyan talaga. Pero on the flip side, may mga bagong opportunities din na lumalabas. Tulad ng
Ayon sa Forbes, mga AI ethics officers, human AI collaboration specialists, mga bagong roles. Interesting. Pero hindi naman siguro lahat kumbinsido dito, no? Sa bilis at lawak ng epekto. Actually, hindi nga. May mga nagsasabi, lalo na daw sa Reddit thread na kasama sa sources mo, na baka may hype lang. Baka may exaggeration din from AI companies. May point din. At may limitations pa naman talagang AI, diba? Oo naman, nandyan yung tinatawag na hallucinations. Yung nagbibigay ng maling info. Oo. Tapos, hilap pa rin daw sa complex systems. Kailangan pa rin ng human oversight. Minsan daw mas matagal pa ayusin yung gawa ng AI. So yung debate talaga is, tulang ba siya o papalit na sa tao? Ayun. At kung papalit nga, paano na yung ekonomiya? Kaya may mga usapan na rin tungkol sa mga safety nets like UBI, yung Universal Basic Income. Pero ibang usapan na yon. Okay, so para i-wrap up natin, para sa iyo na nakikinig, malinaw na malaki ang potential impact ng AI sa white-collar jobs. Oo, may seryosong babala pero meron ding pagdududa at mga bagong pinto na nagbubukas. May tensyon talaga. At para sa iyo na nasa tech, AI, or computing dito sa Pilipinas, ang tanong siguro ay, paano ka maghahanda? Anong skills ang kailangan mong i-develop? Paano mo magagamit ito para sa iyong paglago, di ba? Para hindi ka lang makasabay kundi makinabang pa. At ito yung iiwan naming palaisip sa iyo. Habang iniisip natin yung mga pwedeng mawala, ano naman kaya yung mga bagong trabaho, industriya o skills na lilitaw dahil din mismo sa AI? Mga bagay na baka hindi pa natin maisip ngayon. Ayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa amin sa pagsusuring ito. At kung nakita mo may halaga to, please follow and share. Hanggang sa muli.